Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng Malacanang kahapon, March 21 na kasalukuyang nakararanas ng flu-like symptoms sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, pinayuhan ng mga doktor ang first couple na magpahinga para tuluyang gumaling. Posible na rin anya na makabalik sa kanyang public engagement si PBBM sa lalong madaling panahon. Hataw Balita ngayon. Nabahala ang mga kongresista kaugnay ng napaulat na pagkakaroon ng Chinese nationals sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard. Iginiit ng mga ito ang posibilidad na ng espiya mga nasabing Chinese sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Bagaman delisted na ang mga ito, pinag-aaralan ng mga mambabatas kung dapat itong paimbestigahan at papanagutin ang nasa likod ng recruitment. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma kagabi March 21 ng Department of Justice o DOJ na naaresto na ng Timorese Police ang napatalsik na kongresistang si Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Timor-Leste o East Timor. Ayon sa DOJ, nahuli si Teves habang naglalaro ito ng golf sa Dili City bandang alas 4 ng hapon. Nakikipagtulungan na aniya ang Interpol National Central Bureau sa Dili City sa grupo mula sa NCB Manila at Philippine Embassy sa naturang lungsod para sa extradition ni Teves. Hataw Balita ngayon. Umaasa ang mga kongresista na ipapasariin ng Senado ang panukalang batas na naglalayong bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Aprobado na ng Kamara ang House Bill No. 9710 sa ikatlo at huling pagbasa. Transmitted o naipadala na rin ang panukala sa Senado. I have full trust that the Senate has a track record of doing investigations, and I hope that they will also take this bill with the same impartiality and objectivity. May dalawa po silang option. Kung papanig po sila sa katotohanan, magiging mga kasama sa paglaban sa fake news and red tagging, o magiging mga cuddlers sila ng isang indicted na sex trafficker at child abuser na si Apollo Kibuloy. I'm sure may mga discerning lawmakers tayo dyan. At sa tingin ko, hindi naman nila pababayaan na false information din ang kumalat. Hataw Balita ngayon. Hinimo kahapon, March 21, ng Department of Health ang publiko na magpabakuna laban sa measles at pertussis. Kasunod ito ng nangyaring pagtaas ng kaso ng pertussis sa Quezon City kung saan idiniklara ang outbreak. Naka-code blue na sa ngayon ang Department of Health na hudyat ng mas maigting nitong kampanya para labanan ang pagkalat ng mga virus sa pamamagitan ng pagbabakuna. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa merkado sa kalagitnaan ng taon. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, isa sa mga dahilan ng rice price hike ang epekto ng El Niño phenomenon sa bansa. Dagdag pa nito, tumataas din ang presyo ng bigas bunsod pa rin ng idinidikta ng pandaigdigang pamilihan. The futures markets say that by June or July, those prices will come down because by then the El Niño phenomenon has already tapered. Hataw Balita ngayon. Naghahanda na ang Manila International Airport Authority o MIA para sa posibleng dagsa ng mga pasahero na daragsa sa NAIA sa darating na long holiday. Sa pagtaya ng ahensya, posible umanong tumaas sa 15% ang bilang ng mga pasahero sa paliparan mula March 24 hanggang March 31. Tiniyak naman ng MIA ang pagkakaroon ng sapat na manpower, maayos na mga pasalidad at sapat na supply ng kuryente sa NAIA.
Hataw Balita ngayon. Binigyan din ng Philippine Animal Welfare Society of pause na hindi maituturing na self-defense ang ginawang pagpatay sa asong si Kilua sa Bato, Camarines Sur. Ayon sa grupo, taliwas sa pahayag ng suspect, nakita sa CCTV footage na hinabol ng lalaki ang aso at saka pinaghahampas ng makorner ito. Tuloy naman ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang PAWS at ang may-ari kay Kilua laban sa lalaking pumatay sa aso. Hataw Balita ngayon. Tinalakay ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa kanyang pagbisita sa Middle East ang isang post-war plan upang pangasiwaan at isecure ang Gaza. Nakatuon sa tinatawag na Architecture for Lasting Peace ang pakikipag-usap ni Blinken sa Arab leaders sa Saudi Arabia at Egypt. At sa gitna ito ng pinaigting pang operasyon ng Israeli forces sa Gaza. Samantala, nagpapatuloy naman ang indirect negotiation sa pagitan ng Israel at Hamas sa Qatar, kaugnay ng isang tigil putukan at pagpapakawala ng hostages. Hataw Balita ngayon. And good morning, James at Nina. Isa nga dito nga sa ating headline, itong pagka-aresto kay Arnie Tevez, yung dating pinatalsik na kongresista dito sa ating bansa. Nahuli na pala ito kahapon dyan sa East Timor, James at Nina. Hindi ko masasabi kung good news or bad news, pero hindi naman natin nalalaman pa kung ano yung talaga nangyari doon sa karumal-dumal na krimen na nangyari doon. Isang taon yata yun, ano? At mabuti naman at nahuli na nga siya kasi matagal na rin siyang pinaghahanap. At ngayon ay at least nalalaman natin na kumikilos pala yung Interpol na siyang tinap ng Philippine government para madakip nga itong si dating congressman na si Arnie Tevez. Sabi nga ni kung naalala mo rin na amigo, sabi ni Batman and Robin, di ba? Crime does not pay. Yan, totoo naman yan dahil apektado naman lahat ng mga siyempre ng mga mahal sa buhay ng mga nasama doon sa murder situation na yon ng karang taon. Ano bang masasabi mo diyan, Ate Nina? Maraming ang mga articles din na lumalabas na syempre yung pamilya nung kabilang kampo natutuwa, but also at the same time para rin sa general public Syempre ang isang good news doon mabibigyang linaw na rin kung sakali kung ano talaga yung nangyari at yung merits nga nung kaso. Syempre maganda magkaroon ng justice, yun naman palagi yung ating kagustuhan, di ba amigo? Oo, tama yan. At kaya aabangan yan dito sa ating bansa. At hindi naging mahirap yung pagkahuli o pagka-aresto dito sa dating kongresista dahil nag-gogol. Natuklasan ni DILG Secretary Benhur Abalos na may building permit at aprobadong Protected Areas Management Board o PAMB resolution ng nag-viral na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon sa kalihim, hindi maaaring bigyan ng permit ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan ang pagtatayo ng resort dahil wala pa umanong inisyong na Environmental Compliance Certificate o ECC. Puso nito, hinihingi niya ng kalihim ng paliwanag mula sa PAMB at sa LGU tungkol sa issue. Ang tanong dito is that ito pang PAMB resolution ay enough, ito ay tama na para magkaroon ng result. Where kailangan mo na ECC compliance na wala yung ECC. Pinaghahandaan na ng Davao City Overland Transport Terminal ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong mahabang bakasyon. Ayon sa pamunuan ng terminal, posibleng aabot sa 50 hanggang 70,000 pasahero kada araw ang babiyahe simula ngayong weekend. Maigpit na mga pinagbabawal ang pagpapasakay sa mga pasahero na nasa highway. Sila Lane Moreno, humahataw! Hataw Balita ngayon.
Posibleng dumagsana ang mga pasaherong magbabakasyon sa Davao City Overland Transport Terminal o DCOT simula bukas March 23 hanggang matapos ang long holiday. Ayon kay DCOT Manager Aiza Usop, mula 35 to 40,000 na pasahero kada araw, maaaring dumoble pa ito o umabot hanggang sa 50 to 75,000. Kaya para ma-accommodate ang libu-libong pasahero, mula 700 to 800 na bus trip per day, plano nilang gawing 1,000 hanggang 1,500 ang biyahe. Inaabisuhan na rin ng mga pasahero na maagang bumiyahe o kaya'y mag-book online para makatiyak na makakakuha sila ng seat, lalo't iilang bus lamang ang mga babiyahe sa March 28 at 29. Magdepende sa mga pasahero ang pagbiyahe sa atuang mga buses. That is why that I'm appealing kaning atuang mga mobiyahero nga Wednesday na lang yun sila musakay, no? Di na lang yun sila magpatuga-tuga og Thursday. Kay what if kung for example ang bus nga mo biyahe unya ang pasahero lang is 5 ka buok. So basig di pa hinuon mo dayon. So di na hinuon ka makabiyahe. Nangipaunayan na ang DCOT sa Task Force Davao at sa Davao City Police para sa seguridad sa loob ng terminal. Mayroon ding mga CCTV camera ang terminal. I-inspeksyonin ang lahat ng mga pumapasok pati na ang kanilang mga bagahe. Paalala sa mga pasahero na bawal ang pagdadala ng iligal na baril, matatalim na bagay, mga flammable materials o maaaring pagmula ng sunog. Sa ilalim ng Anti-Unattended Bag Ordinance, bawal mag-iwan ng mga bag na walang nakabantay. Full force ang ato ang mga men in uniform nga naa sa DCOT terminal nga sama sa akong gingon nga sila ang nagamanual yun og inspection sa mga bagahe. And when it comes sa kanang mga dagko nga mga bagahe, katong ato ang mga K9, no, nga dili lang ang DCOT K9 ang naadiha, the EOD, the PNP and the task force nga EOD o pati ang sa Coast Guard nga ero ginapa-duty gyud po nila diha. Samantala, sumailalim naman sa roadworthiness test ng LTFRB ang mga bus kaya ligtas itong bumiyahe. Pinapaalalahanan naman ang mga driver na sumunod sa no pick-up policy sa Davao City na ipinatutupad kasunod sa nangyaring pambobomba sa Mindanao noong 2022. With all the inspection atong open ang ato ang passengers entrance, ipaagi sa baggage x-ray machine, we have this walk-through machine, and then already ay diha along the highway ang mag-pick up ang mga driver nato o ang ato pong mga pasahero nagahulat. Unfair for those passengers nga nagasunod sa ato ang balaod. And sama sa akong ginaingon, security first, but dapat mayroon din silang special permit kapag daraan ng bagong ruta. Magsasagawa naman ng surprise drug test ang PDEA sa bus drivers at konduktor. Samantala, 300 traffic enforcer naman ang ide-deploy ng City Transport and Traffic Management Office sa mga simbahan kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga tao. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Provincial Tourism Office ang ipinatutupad na price rate ng mga tourist establishment sa Camarines Norte. Si Brian Balderaje, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nag-umpisa nang mag-inspeksyon ng Provincial Tourism Office ng Camarines Norte sa iba't ibang tourist establishment sa probinsya. Layo nitong matiyak na nakasusunod ang mga ito sa panuntunan sa mga accredited tourist establishment, kabilang na ang resorts at mga hotel. Mahigpit ding binabantayan ang price rate ng mga pangunahing pasyalan. Although masasabi namin na hindi pa namin naikot lahat, pero masasabi namin naman namin 80% are compliant. Ibig sabihin, maswerte tayo dahil compliant ang ating mga hotel operators and resorts and accommodation. Pinulong na rin ng Tourism Office ang mga may-ari ng hotels at resorts sa probinsya upang paghandaan ang pagdagsa ng mga turistang pupunta sa iba't ibang tourist destination. Sa ngayon, aabot na sa 46 na mga tourist establishment ang accredited na ng Department of Tourism sa Camarines Norte. Sa akin, tingin ko madodoble ito. Kung meron tayong 50,000 guests, local and domestics, na dumayo sa mga ating iba't ibang mga attractions, baka ito mag-abuti ng 100,000.
Samantala, nagdagdag na ang pamunuan ng Philippine National Police sa Cam Norte ng mga tourist cap upang tiyakin na walang banta sa seguridad sa mga pangunahing pasyalan sa lalawigan. Mas pinaigting din ng PNP ang seguridad sa mga matataong lugar sa probinsya gaya ng mga bus terminal at mga ports. May mga itinalaga na ring mga assistance hub at police assistance desk. Pinapuntahan din po natin ang ating mga restaurants, mga resto bars at lahat po ng mga tourist spots po natin dito. Pinapatulan din po natin ang ating mga kakalsadahan po natin dito para magkaroon po ng road assistance ang ating pong mga kapulisan. Kasama na rin po dito ang pagdideploy natin sa mga simbahan. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Nagbabala ang Russia sa Estados Unidos dahil sa paggamit umano nito ng spy satellites. SpaceX, isa sa mga itinuturong commercial satellite operator. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita Ngayon. Jenny, ano ang naging babala ng Russia hinggil sa naturang spy satellites? Erwin, naglabas ng pahayag ang Russia na hindi lingid sa kanila ang paggamit ng Estados Unidos ng commercial satellites upang gamitin sa pagmanman sa kanila. Ayon kay Maria Zakharova, Foreign Ministry spokesperson ng Russia, nagbigay lamang ito ng lehitimong dahilan upang magiganti sa kanila. Isa sa sinasabing commercial satellite operator ay ang SpaceX na pag-aari ni Elon Musk. Matatandaan na ngayong buwan lamang nagkaroon ng classified contract sa pagitan ng SpaceX at US Intelligence Agency upang gumawa ng daan-daang spy satellite. Naging controversial naman ang balitang gumagamit ang Russian forces ng Starlink terminals na produkto ng SpaceX. Itinanggi naman ito ni Elon Musk at sinabing hindi ito kailanman nagbenta ng anumang produkto sa Russian military. Balik sa iyo, Sherwin. Jenny, ano ba yung naging babala ng Russia dito sa US? Sherwin, dahil nga alam nila na mayroong mga spy satellites na umiikot sa Russia, no? Para sabi ng Russia, nagbigay lang ito sa kanila ng dahilan para mag-retaliate sa US. Even the military can actually parang gumante sa US dahil sa pinakita nilang mga spy satellites na gumagala nga sa Russia. Sherwin. Alright, maraming salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan matatagpuan ang Space Flight Laboratory na isang Micro-Satellite Science and Technology Center. Hataw Balita Ngayon. Naghahanap ng bagong pangulo ang bansang Vietnam sa pangatlong pagkakataon matapos piliting magbitiw ng ruling Communist Party si dating Pangulong Vo Van Thuong na nahalal lamang noong nakaraang taon matapos ang biglang pagtanggal ng kanyang predecessor. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita Ngayon. Matapos ang resignation ng dating Pangulong si Vo Van Thuong, naghahanap na ngayon ang Vietnam ng pangatlong Pangulo sa loob ng isang taon. Dahil sa mas mataas ang direktang namumuhunang dayuhan sa bansa kaysa sa kanilang gross domestic product, ang katatagan ng Vietnam ay mahalaga para sa mga multinational companies na may malalaking operasyon sa Southeast Asian manufacturing hub. May mga nagdududa na ngayon sa nasabing katatagan ng bansa na matagal nang ginagaransya ng isang estado na mahigpit na kontrolado ng Partido Komunista. Gayunman, may mga analyst na sumasang-ayon na ang kasalukuyang pagbabago sa pamumuno ay hindi makakaapekto sa mga pangunahing patakaran ng bansa, kabilang ang kanilang bamboo diplomacy na naglalayong panatilihin din ang magandang relasyon sa Estados Unidos at China. Si dating Pangulong Thuong ay inakusahan na lumabag sa mga patakaran ng partido ayon sa isang pahayag na inilabas noong Miyerkules, na hindi naman naipaliwanag kung ano ang eksaktong mali na kanyang ginawa. Nagbitiw ito ilang araw matapos na ihayag ng pulisya ang pag-aresto dahil sa alegasyon ng katiwalian, isang dekada na ang nakalilipas ng isang dating pinuno. Inaasahang magtatalaga ng isang acting president hanggang sa magdesisyon ng partido sa susunod na kandidato. Erica Luzong, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Bumababa na ang ekonomiya ng New Zealand sa kabila ng pagtaas ng migration rate at paglakas ng tourism activities sa bansa noong nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon! Sa dalawang magkasunod na quarter, bumaba ang ekonomiya ng New Zealand. Dahilan upang maikonsidera na ang bansa ay nasa recession period. Sa kabila ito ng pagtaas ng migration at tourism activity sa bansa noong 2023. Batay sa statistics, bumaba ng 0.1% ang gross domestic product nitong Disyembre noong nakaraang taon. Ayon kay New Zealand National Accounts Industry and Production Senior Manager Rovani Ratnayaki, ang wholesale ng groceries, machinery at liquor sales ang pangunahing contributor sa pagbaba ng GDP. Maging ang mga aktibidad sa retail trade ng food and beverage industry, furnitures, electrical at hardware ay bumaba lahat. Sa kabilang banda, tumaas naman ang real estate activities, gaya ng house rents, house and lot selling. Tumaas din ang aktibidad sa public administration, safety at defense. Nasa 0.4% noong September 2023 ang expenditure sa GDP at zero level naman noong December 2023. Ayon kay Employers and Manufacturers Association Head of Advocacy Alan McDonald, hindi nakakabigla na umabot sa recession period ang bansa dahil sa kasalukuyang inflationary pressures tulad ng mababang consumer confidence at mataas na interest rates. Nasa 4% ang huling unemployment rate ng New Zealand at inaasahang tumaas pa ito sa mga darating na araw dahil sa pagbagal ng usad ng ekonomiya nito. Ayon naman kay New Zealand economist Nathaniel Kiel, ang pagbagal ng ekonomiya base sa historical records ng bansa ay nangyayari sa tuwing bumubulusok pataas ang populasyon sa bansa at ang nakikitang solusyon ay ang paggawa ng work activities sa construction industry. Dagdag pa ni Kiel, dapat natutukang mabuti ng policymakers ng bansa ang boosting ng job creations habang maaga. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ng Reserve Bank of Australia na mananatiling hindi nagbabago ang interest rate sa Australia. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon! Ipinahayag ng Reserve Bank of Australia o RBA na hindi nagbago ang interest rate sa bansa. Sa ikalawang meeting nito ngayong taon, napagdesisyonan ng RBA Board na panatilihing hindi nagbabago ang opisyal na target na cash rate sa 4.35%. Ayon kay RBA Governor Michelle Bullock, umuusad naman ang laban ng Australia kontra inflation bagamat nananatili pa rin umanong mataas ang inflation rate sa bansa. As you'll have seen, the Board decided to hold its policy rate steady again at this meeting. A few points I'd like to make up front before I move to questions. First of all, we're making progress in our fight against inflation, but it does remain high. As we've discussed before, in fact at this previous press conference, it really is the big challenge in front of us. It confronts borrowers, renters, savers, retirees. It hurts everyone, inflation. And that's why it's so important that we get inflation back into target band of 2 to 3%. Ibinalita ni Ms. Bullock ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa sa iba't ibang sektor tulad ng pagbaba ng services price inflation at pagtaas naman ng employment rate. Hindi naman maiiwasan ang pangamba kaugnay ng Chinese economy at mga pangyayari sa Ukraine at Middle East. Inamin ni Governor Bullock na hindi pa siya kumpiyansang mag-anunsyo kung magkakaroon ng paggalaw sa interest rate. Naniniwala ito na hindi mabilis na maibabalik sa target range ang inflation rate sa bansa. Tinataya ng RBA na babalik sa 2 to 3% ang inflation rate ng bansa sa 2025 at ito ang prioridad ng bangko. Samantala, ikinatuwa ni Federal Treasurer Jim Chalmers ang desisyon ng RBA dahil nagpapatunay na nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng pamahalaan kontra inflation. And this is why the IMF, the Reserve Bank and others have pointed to the way that our budget policy is working hand in hand with monetary policy. It's also why the OECD and the Australian Bureau of Stats have gone out of their way to say that our policies are directly reducing inflation in our economy. That's because we designed our cost of living help to take pressure off inflation rather than add to it. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At sa ating latest satellite images, makikita natin na unti-unti ngang humihina itong hanging amihan at nakakapekto na lamang dito sa may bahagi na extreme northern Luzon na magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Batanes, kasama din yung Babuyan Islands. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, easterlies o yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siya magdadala ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Malaki rin yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may silangang Mindanao, dulot din ng easterlies. Base nga sa ating pagtingin, sa ating mga datos, ay malaki yung posibilidad na tuluyan ng hihina itong northeast monsoon at posible sa araw na ito ay maaring ideklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng panahon ng amihan. Kaya manatiling nakatutok sa update ng Pag-asa para sa lagay ng ating panahon. Samantala, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area sa kasalukuyan. Makikita natin wala tayong anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa susunod na linggo. Wala naman na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Naglabas tayo ng final gale warning kanina at inaasahan pa rin natin ang posibilidad ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-alon, partikular na dito sa may extreme northern Luzon at sa may silangang bahagi ng ating bansa. Bagamat wala na tayong gale warning, mag-ingat pa rin lalong-lalo na yung maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaot sa mga baybay ng ating bansa. Ang araw natin sisikat, mamayang 5:59 ng umaga at lulubog, ganap na 6:07 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrida. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Magdadala ng naiipon na snow ang back-to-back na winter storms sa Upper Midwest at Great Lakes. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon! Abby, spring season na eh. Ano ba ang maasahan natin sa season na ito dito sa Amerika? James, tama ka dyan. Sa kabila na nagsimula na ang spring, inaasahan naman ang pagdating ng magkasunod na winter storm sa rehiyon ng Midwest at Great Lakes ng United States, kung saan posibleng magdala ito ng snow sa mga lungsod, partikular sa Minneapolis at Green Bay sa mga sumusunod na araw. Nagdulot ang inaasahang snow ng mga winter storm warning sa mga bahagi ng western Montana na mananatili hanggang Sabado, habang winter weather advisories naman ang inilabas sa northern Montana, kabilang ang mga lungsod ng Glasgow, Havre at Sydney. Maaaring makakuha ng 5 hanggang 8 pulgadang snow ang mga lugar mula sa Plains hanggang sa Midwest, gayon din ang Central Michigan at Upper Peninsula. Subalit hanggang 22 pulgada ang maaaring bumagsak sa mga mas mataas na lupain. Masyado pang maaga upang masigurado, ngunit tinataya na ang pangalawang bagyo na daraan sa rehiyon sa susunod na linggo ay magdadala ng mas malaking impact, lalo na ang pagsabog ng lamig sa Central US. Maaaring bumagsak ang maraming snow sa Dakotas, Minnesota, northern Wisconsin at Upper Peninsula ng Michigan, habang magiging alalahanin ang yelo sa mga bahagi ng southern South Dakota, northern Nebraska, northern Iowa at southern at western Minnesota. Balik sa iyo, James. Yun, kakaiba yun. Winter season, ay spring season, pero may winter storm pa. Dito sa amin, napakahangin naman. Abby, pero ano ang posibleng problema na dadalhin itong dalawang bagyong parating? James, ilan sa mga posibleng problema na dadalhin ng mga paparating na bagyo ay ang mapanganib na pagbiyahe at maaari rin itong makaapekto sa mga infrastructure. James? Maraming salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, kung saan bumagsak ang mahigit sa 1 talampakan na snow sa mga bahagi ng Central Texas noong February 25, 1924.
Matagumpay na nakapag-donate ng nasa 200 bag ng dugo ang Members Church of God International o MCGI Cavite Chapter para sa Emilio Aguinaldo College Medical Center, Cavite. Layunin ng aktibidad na makapagbigay suporta lalo na sa mga pasyenteng nangangailangan ng supply ng dugo. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ang pagtama ng sakit sa isang tao ay hindi mapaghahandaan. May oras na pahirapan ang paghahanap ng blood donor para sa mga pasyente, gaya ng naranasan ni Babilito Balili noong mangailangan sila ng dugo para sa kanilang kaanak. Medyo mabigat sa loob kasi hindi naman kami mayaman na pwede kami bumili. Kaya kailangan talaga maghanap ka ng yung free. Kaya sa awat at tulong ng Panginoon, may nagbibigay naman pero hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali hanapin yung mga taong willing magbigay. Ganito rin ang naranasan ni Maria Leonora Salazar, kaya nauunawaan niya ang halaga ng pagiging isang blood donor. Halimbawa, dumating po ako sa pagkakataon na ako po'y nangangailangan. Ganon din po, magbigay po tayo kasi may nangangailangan. Pag dumating naman po na tayo nangangailangan, meron din pong ganon diwa na nagbibigay din. Kaya naman itong Miyerkules, March 20, kaagad silang pumila sa isinagawang MCGI Mass Bloodletting na ginanap sa Silang Cavite. Nakalikom ang grupo ng nasa 200 blood bags na naidonate naman sa Emilio Aguinaldo College Medical Center Cavite o EACMed. Thank you very much po, syempre sa MCGI and of course sa lahat po ng nag-donate. Marami po kayong tao na matutulungan, lalo na po yung mga patients natin na biglang dadating sa hospitals namin kasi syempre kami yung first na makaka-receive ng mga blood nyo. Doon siya ginagamit sa mga surgeries, sa mga patients na kulang sa blood or mababa yung hemoglobin, may anemia, ganun. Sa kanila po ginagamit yung mga blood. Inaasahan naman na sa susunod na 3 buwan ay muling makapagsasagawa ng blood donation drive ang MCGI sa iba't ibang bahagi ng bansa. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy na tinututulan ng grupo ng mga residente ang pinaplanong substation ng National Grid Corporation of the Philippines sa isang barangay sa Sorsogon City. Pangamba kasi ng mga residente doon na nanganganib na mawala ang mga bukal na pinagkukunan nila ng tubig dahil sa itatayong substation. Si Rod Mendoza, humahataw. Hataw Balita ngayon. Muling dininig ng Sorsogon City Council ang pagtutol sa planong substation ng NGCP sa Barangay Abuyog ng naturang lungsod. Ilang taon na ring nabinbin ang proyekto na tinututulan ng mga residente dahil sa pangambang maapektuhan nito ang mga bukal na pinagkukunan nila ng tubig. Sa pagdinig noong Miyerkules, March 20, hiningi na ang tulong ng City Environment and Natural Resources Officer upang masuri ang posibleng masamang epekto nito sa kapaligiran. I can ask for assistance from the proper government agency. Probably the Environmental Management Bureau. Ayon sa mga tumututol sa proyekto, seryosong usapin ito lalo't kapaligiran na ang pinag-uusapan. Wala umano kasing katiyakan ang sinasabi ng kinatawan ng NGCP na may bago ng site ang proyekto at hindi na maapektuhan ang mga bukal. I suggested that a multi-sectoral team be formed. Tingnan yung bagong site na sinasabi nila, ang local environment officer na ang mag-decide kung yung project will affect or not the water sources doon sa Abuyog. It's a good development ngayon kasi nakahang kasi yung opposition ng grupo ni na Atty. Laguna sa determination ng new site. Nagpahiwatig naman ang kinatawan ng NGCP na posibleng ilipat na lamang nila sa ibang lugar ang proyekto. Bahagi ito ng kanilang Transmission Development Plan para sa stability ng supply ng kuryente sa South Luzon. Kasama ito sa mga target nilang matapos hanggang sa 2030. Rod Mendoza, humahataw sa balita ngayon. Magkaiba ang opinyon ng US Appeals Court Panel tungkol sa panibagong batas na isinusulong sa Texas, USA.
Layunin ng naturang batas na higpitan ang law enforcement sa US-Mexico border. Ito ang humahataw na balita ni Daryl Angeles. Hataw Balita ngayon. Nagpulong noong Miyerkules, March 20, ang tatlong hukom ng New Orleans-based 5th U.S. Circuit Court of Appeals upang pag-usapan ng bagong batas. Ang bagong batas na mas kilala bilang SB4 ay isang Texas law na magbibigay ng kapangyarihan sa mga otoridad ng Estados Unidos na arestuhin ang mga migrante na hinihinalang iligal na tumatawid sa US-Mexico border. Sa ilalim ng SB4, magiging state crime ang iligal na pagpasok o muling pagpasok sa Texas mula sa ibang bansa at pahihintulutan ng mga hukom ng estado na paalisin sa bansa ang illegal migrants. Bukod dito, maaaring sentensyahan ng hanggang 20 taon na pagkakakulong ang sinumang lalabag dito. Sa kasalukuyan, isinasaalang-alang ng Court of Appeals kung papayagang magkabisa ang SB4. Kasunod ito ng apela ng isang hukom sa estado na pigilan ang panukalang batas. Samantala, binatikos ng immigrant advocates ang batas at sinabing ang state law na ito ay maaaring mag-fuel ng racial profiling. Daryl Angeles, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tatanggalin ang daan-daang posisyon sa public service ng bansang New Zealand, kabilang ang nasa 9% ng staff sa Ministry of Primary Industry at 25% sa Ministry of Health. Ito ang nakikitang solusyon ng bagong pamahalaan upang maisakatuparan ang tax cut packages na ipinangako nito. Ito ang humahataw na balita ni Raquel Evangelista. Hataw Balita ngayon. Nakaamba ang malawakang pagbabawas ng pwesto sa public services ng New Zealand, kabilang ang Ministry of Primary Industry kung saan nasa 384 na posisyon ang nakatakdang mabakante. Nasa 180 posisyon naman ang nakatakdang sibakin mula sa Ministry of Health. Bahagi ito ng plano ng pamahalaan na pagbabawas ng public sector spending at pag-oobliga sa mga ahensya na makatipid ng nasa 6.5 hanggang 7.5% na pondo upang matugunan ang ipinangakong tax cut packages para sa mga Kiwi. Maging ang Ministry of Business, Innovation and Employment o MBIE kung saan nasa mahigit 100 empleyado na ang voluntaryong nag-resign, nangangailangan pa ring magbawas ng kanilang mga staff. Hindi rin nakaligtas maging ang Customs Service na mayroon lamang nasa 1,200 na empleyado sa planong job cut ng pamahalaan kung kaya masusing pinag-aaralan kung papaano hindi masyadong maapektuhan ang critical services ng ahensya. Kabilang din ang Department of Conservation, Ministry of Justice, Oranga Tamariki, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Department of the Prime Minister and Cabinet, at ang Sports New Zealand sa inuobliga ng pamahalaan na pag-aralan kung papaano mababawasan ang kanilang paggastos. Pahayag naman ni Finance Minister Nicola Willis, bagaman nakikisimpatya sa mga nawalan ng trabaho, prioridad ng pamahalaan na matiyak na mapaglalaanan ng pondo ang frontline services at ang naipangakong income relief para sa hardworking Kiwis. Raquel Evangelista, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng post-arrival orientation seminar ang Embahada ng Pilipinas sa Korea para sa marriage migrants. Nag-aanyaya naman ang Embahada sa Spain para sa isang emergency response basic training. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kabayan sa South Korea sa isang post-arrival orientation seminar para sa mga marriage migrants. Layunin ng seminar na ito na magbigay ng impormasyon tungkol sa South Korean family laws at kung anong klaseng buhay meron sa bansa. Gaganapin ito sa April 6, 2024 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/2024paos or scan ang QR code na makikita sa kanilang official Facebook page sa facebook.com/PHNKorea.
Imbitado naman ng mga kababayan natin sa Spain sa inorganisang Emergency Response Basic Training ng Pinoy Runners Madrid kasama ang Emergency Response Team sa Spain. Gaganapin ito sa March 31, 2024, araw ng Linggo mula 1 hanggang alas 5 ng hapon. Para sa iba pang detalye, bumisita lamang sa Pinoy Runners Madrid's official Facebook page. Malugod namang inanyayahan ng lahat na makibahagi sa isang literary reading event ng Philippine Embassy sa Paris para sa gaganaping National Literature Month. Gaganapin ito sa araw ng Martes, March 26 mula alas 2:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. First come first serve basis ito, kaya sa mga nais makilahok, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHinFriends. Naglabas ng updated schedule ang Philippine Embassy sa Canada para sa 2024 Consular Outreach Mission at Saturday Consular Services. Para makita ang schedule, bumisita lamang sa link na ito or scan ang QR code na makikita sa kanilang official Facebook page sa facebook.com/PHinCanada. Para maging updated sa magiging pagbabago sa kanilang mga schedules ay huwag kalimutang i-follow ang kanilang mga social media accounts. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang sumali sa Liga ng Public Servants, sasabak sa finals ang Department of Agriculture Food Masters. Itinumba ng DA ang defending champion AFP Cavaliers sa kanilang rubber match kamakalawa sa Game 3 ng semifinals. Si Bernard Daddy Zumahataw! Masters, they booked the final seat in the finals. Never came easy. No. Against the four-time UNTV Cup champions. Umani ng makasaysayang tagumpay ang Department of Agriculture Food Masters simula ng pagsali nila sa Liga ng Public Servants. Tinagpas ng Food Masters ang pangarap ng four-time at defending UNTV Cup champion AFP Cavaliers na makuha sana ang back-to-back championship title sa kanilang makapigil hiningang bakbakan sa do-or-die Game 3 ng semifinals na ginanap sa Paco Arena, Maynila kahapon. 81-76, panalo ang team ng Agriculture Department. Best players of the game sina Elian de Guzman na kumamada ng 24 points, 3 rebounds, 5 assists at 3 steals. At si Ian Garrido na humakot ng 14 points, 9 boards at 2 steals. Una, thank you Lord at binigay sa amin yung panalo. So kung hindi rin sa kanya, kung ayaw niya, hindi bibigay sa amin. Secondly, naging consistent lang kami sa mga ginagawa namin sa practice para maging habit na every game, yun ang gagawin namin. Yung run and gun, saka yung aming aggressive sa depensa na naka-full court. So lahat nag-paid off naman. Ayon pa kay Coach Castillo, pinunteriya talaga nila ang main gunners ng AFP. Andun lagi yung matchup namin sa nila. Nasa radar namin si Cordero. We have to contain Cordero talaga yun. Tapos, hanggat maaari atakihin namin si Cordero. Kailangan dumepensa rin siya para hindi siya mapagod lalo sa opensa. So again, maganda yung depensa ng EJ de Guzman sa akin Shanko. Kaya nakapitalize namin ng first 3 quarter. Bandang huli talagang nakita mo nagpahinga, pagbalik medyo iba naglaro, naging monster na para sa akin. Ininda ng husto ng Cavaliers nang mabawasan ang kanilang puwersa. Ayun ang sinabi na lang namin kasi nga ejected nga si Sergeant Castro, si Darwin pa na foul trouble. So sila yung barometer nung team talaga eh. So ang laki ng pagkawala nila. So sinabi na lang namin kailangan namin ma-regroup yung team, dalhin nila Boyet, nila Mark, even si Coach Jeff, sabi nga, kausapin niya na maayos kasi para makabalik kami, which na nangyari naman, nakabalik kami. Kaso doon na nakita naman natin na talaga yung lineup namin is very depleted. Talagang siguro sa hirap nung naghahabol o naramdaman na rin ng
bawat isa yung pagod. Sa kabila ng pagkatalo, nagpapasalamat pa rin ang AFP sa mga sumuporta at pagkakataon na ibinigay sa kanila na makasali sa natatanging liga ng public servants. Nagpapasalamat kami Kuya Daniel Rason sa opportunity na pinagkakaloob niya sa amin. Hanggang ngayon, nandito yung AFP team, sa mga UNTV staff, kay Com Atoy, lahat. Maraming salamat kay Chief of Staff namin, kay General Browner. Sir, we lost the fight kasi short tayo, pero hopefully we come back strong on season 11. Magtutuos ang DA Food Masters at SSS Kabalikat sa Game 1 ng Finals Best of 3 Series sa March 26, araw ng Martes sa Nova Desi Convention Center, alas 4:30 ng hapon. Bago ito ay ang battle for third place ng AFP Cavaliers at Ombudsman Grapbusters, alas 3 ng hapon. Sa lupado. Bernard Daddies humahataw sa balita ngayon. He was blocked by Canao. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out, ayan, nabigyan tayo ni Brad Dantley. Happy SPBB po sa lahat ng mga kapatid sa MCGI sa buong mundo, kay Kuya Daniel Rason at sa kanyang pamilya, sa mga KNPAP, sa lahat po ng DS na nandyan sa barracks, nakamonitor po sa atin sa pangunguna po ni Tahuaning. Ayan, at syempre sa Kulubong family, La Pastora family, Libas family, happy birthday kay Jocelyn Libas. Ayan, at syempre kay James at Dina, sa inyo, happy SPBB. James? Yan. Salamat sa Diyos, sa amigo Sherwin, happy SPB din sa iyo, at sa ating mga kasambahay sa buong mundo na MCGI sa buong mundo, Darius. And shout out din sa aking papa, get well soon. Yan, natin Nina. Siyempre ako rin hindi magpapahuli. Happy SPBB sa ating lahat at sa ating mga kapatid sa buong mundo. At siyempre special shout out kina Kuya Daniel at Ate Arlene at sa buong sangbahayan. At special mention na rin pagbati kina Brother Ray Galano at Sister Marlene Galano. At gayon din, congratulations kay Sister May Checa for winning the TNK champion kagabi. Champion siya kagabi, awat tulong ng Diyos. At congratulations na rin sa lahat ng mga participants. Lahat panalo. Amigo. Ayan, habol ko na rin. Happy birthday kay little brother Sampoy, ang anak ni Brad Boggs. Ayan. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-22 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng ngayong Friday morning, March 22, 2024. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Pontuyan. Happy weekend po! Ako naman si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.